ngayon ay tuturuan ko kayo kung ano yung tamang pag-shading para makagawa ka ng ganitong klaseng obra. From hand exercises, ano yung tamang materials, at kung ano yung tamang shading base sa reference mo. Ako nga pala si John CJP Bearcal. Gusto ko lang ipaalam na wala pa akong background sa arts. Hindi rin po ako nag-aaral ng arts. College ako ngayon pero hindi po ako nag-aaral about sa art. Kaya lahat na ituturo ko po sa inyo ay base lang talaga sa sarili kong natutunan. Kaya without further ado, let's get started! Una sa listahan yung pinaka-importante, ano yung tamang materials. Sobrang daming pen talaga sa mundo. Pero ano ba talaga yung pen na makagawa ng smooth na shading? Well, walang iba kundi yung tinatawag nating ballpoint pen. Bawat pen kasi guys ay iba't iba kasi yung hugis ng tape nito. At ang ballpoint pen lang ang makagawa ng magandang shading. Mostly dyan ay matataba talaga yung tape nila. Compare sa mga gel pens ay iba talaga yung hugis nito. At pag ito yung ginagamit mo guys ay hindi mo talaga makokontrol yung ink flow nito. Compare sa ballpoint pen guys na kaya mo talagang makontrol yung ink kung gaano ito ka-light or ka-dark depende sa pressure na in-apply mo. Sobrang daming ballpoint pen sa mundo. Kaya pwede kang gumamit ng iba't ibang klaseng ballpoint pen. Kaya pag pumili ka ay subukan mo muna ito kung hindi pa siya scratchy at kung madali lang ba kontrolin yung ink niya. At ang palagi kong ginagamit ang HBW 2000 which is yung makikita nyo sa mga contents ko. Ito rin ginagamit ng iba guys, ang multicolor pen. Bagay na bagay ito kung mahilig ka din magkulay gamit ang ball pen. Marirecommend ko din guys yung big pen which is ito yung pinaka-popular talaga sa lahat. Pero pwede naman talaga kayong gumamit kahit anong ballpoint pen kung ano yung available sa inyo. Susunod naman is yung hand exercises. Iwan ko kung tama ba itong title ko. Basta yun na yun. Ito yung mga basic skills guys na pwede mong gawin para ma-improve mo ang hand skills mo sa pag-shading. Una ay gumawa ka ng mga parallel lines. Ito yung mga lines guys na straight at pantay na pantay sila. Uulit-ulitin nyo lang yan guys hanggang masanay yung kamay nyo. Pag ganito pa kasi yung magagawa mo guys ay just keep practicing lang hanggang makuha mo siya. Kahit wala ka pang chance. Pag nasanay na yung kamay mo guys ay try mo namang gumuhit ng lines na sobrang dikit na dikit talaga. Kagaya na nakita nyo sa video. Parang pareho lang din sa una guys pero mas lumiit yung mga space sa isa't isa hanggang aabot sa point na sobrang dikit ay hindi mo na talaga makikita yung mga space nito at makaka-create ka na ng sobrang smooth na shading. So ang technique lang dito guys ay dapat one direction lang talaga yung lines na magagawa mo. Kung hindi ka pa rin satisfied sa nagawa mo ay pwede mong ulit-ulitin yan hanggang masanay na masanay ka dahil hindi lahat ng bagay ay minamadali. Sometimes naghihintay lang yan mag-isa. Parang ikaw. Basta ang goal mo lang dyan guys ay makaka-create ka ng ganitong klaseng shading. Kahit hindi yan consistent ay okay lang yan. Ang importante ay nasanay yung kamay mo gumawa ng mga lines. At share ko lang guys, yung direction ng kamay ko ay pababa. Mas comfortable kasi pag yung direction natin sa kamay ay pababa. Meron din kasi akong kaklase guys na pataas yung direction niya. Pero depende pa rin yan sa inyo guys kung saan kayo nasasanay. Kaya let's move on na sa X mo. Dito naman guys ay i-develop natin yung hand pressure mo. So yung mostly kong ginagawa guys ay mag-shading ako from dark to light. So ito talaga yung palagi kong ginagawa guys pag naboboring ako sa school. Hanggang umabot sa point na nasanay na talaga yung kamay ko. So sa una is medyo dark nga siya. So a-applyan mo talaga yan ng pressure. Hanggang yung shading niya ay magiging light na din. So magiging light na din yung pressure mo. So pag hindi pa ako satisfied guys ay nagle-layer din ako dyan. So binabalagyan ko lang yung part na gusto kong dagdagan. Kaya mas maganda talaga na sanayin nyo yung sarili nyo gumawa ng mga light shading. Dahil yan talaga yung pinaka-importante sa lahat pag gusto mong ma-achieve ang smooth na shading. Kung makikita nyo ay sobrang pantay talaga ng mga lines na nagagawa ko. So ang binabago ko lang dyan is yung pressure ng kamay. Kung gaano ka-dark yung gusto mong ma-achieve. So kung makikita nyo ay one direction lang talaga. So mas maganda talaga yan para mas malinis siyang tignan. So marirecommend ko din sa inyo guys na gumawa kayo ng mga ganito. So nagsishade lang kayo guys ng iba't ibang level ng shading. At dapat every shading na nagawa nyo ay iba't ibang level ito. Dapat consistent din siya. Hindi yung nagda-dark or nagfi-fade. As in flat lang talaga. So yung iba ay ganito yung ginagawa. Nagdodrawing sila ng mga box. Tapos kinakulayan lang ang every box ng iba't ibang klaseng shading. Pero nasa loob ito ng box. Kaya dapat malinis talaga yung paggagawa mo. Malaki din talaga yung tulong ng exercise na ito guys. Para masanay na yung kamay mo na hindi pa bago-bago yung pressure. Kaya sa iisang box ay hindi ni pa bago-bago kung gaano ka-dark ang gusto mong gawin. Hindi ko na din yan pinagandahan. Health naman kasi ako. Noon din guys ay mahilig din ako magkulay ng ganitong strand ng buhok. Ito talaga yung pinaka-favorite kong kulayan guys. At masasabi kong isa din talaga ito sa nakatulong sa akin. Dahil yung kinakalayan mo ay hindi kasi siya straight. Nagbe-bend kasi siya. Kaya ang control mo din sa kamay mo ay pabago-bago. Kaya may improve mo talaga kung paano mo kontrolin yung pen mo. Isa din talaga sa pinaka-technique ko guys ay binabalagtad ko nga yung drawing ko. Kung saan ako mas comfortable kulayan ito. At alam kong relate din kayo dyan. Yung iba din guys ay gumagawa ng bola tapos in-shade nila ito from dark to light. Pero nasa inyo pa rin yan kung saan kayong mas gusto. At isa sa pinaka-importante talaga ay mayroon kang tissue or pamahid. Dahil ang tissue guys ay ginagamit ko talaga ito pang blend.
blend. So parang blending stamp lang din ito. So kung makikita nyo ay nagbe-blend talaga yung ink dahilan para maging smooth ito tignan. So isa din talaga yan sa technique ko guys kung paano ako gumawa ng mga smooth na skin tone. At syempre hindi lang yan pang blend kundi pang linis din yan ng tape ng ballpen mo. So every minutes or every second ay pinapahid ko nga yung ballpen ko sa tissue. Dahil meron kasi mga ink na namumuo dyan sa tape niya. At pag napahid mo nga ito ay parang mansa talaga yan sa drawings mo. Kaya dapat i-maintain nyo talaga yan. So mag-practice lang kayo na mag-practice hanggang masanay kayo. Susunod naman is know your reference. Tama ba? Ang point ko lang dito guys ay dapat suriin mo muna yung reference mo. Kagaya nito. So for example, ito nga yung reference na gagamitin mo. So una guys, ay titignan ko muna yung reference ko kung anong shading yung dapat kong i-apply. So pag baguhan ka, ay hindi mo pa talaga ito masyadong alam. Kung anong dark yung makikita mo, ay i-drawing mo lang agad yan. Kung ito yung dark, i-dark mo talaga yan, walang break. So mostly na talaga sa mga experience ay hindi na talaga ganyan tumitingin ng reference. So kung magbe-base tayo sa akin guys, ay ganito po akong tumitingin. Well, pag ginagawa mo nga ito guys, ay dapat mo lang talaga siyang titigan na maigi. So, for example, ito na nga yung reference natin. So, ang reference na ito ay very plain at anime lang talaga para mas madali nating maintindihan. So, kung titigan nyo nga itong reference na ito, ay parang normal lang. Pero sobrang daming klaseng shading na magagawa mo dyan. So, unahin ko muna yung pinaka-dark. So, ang pinaka-dark na shading dito guys is yung gilid ng buhok niya kung mapapansin nyo. Ipapakita ko muna sa inyo guys lahat ng shading na makikita nyo dito. Since ito naman yung pinaka-dark ay okay lang nalagyan yung pressure yan. Or sometimes nga guys ay ginagawa ko na nga itong pure black. So, tignan naman natin yung kasunod sa pinaka-dark guys. So yung mga markings niya ay makikita nyo ay hindi talaga siya pure black. So kasunod lang talaga siya sa pinaka-dark guys. So mag-shading lang tayo na hindi talaga ganun ka-dark. So pinapakita ko lang talaga dito guys na hindi talaga pareho yung darkness sa iisang reference. Sa pangatlo naman is yung shadow nga sa buhok at yung shadow din sa leeg. So pareho lang po yan kung titigan nyo na maigi. So dahil hindi naman talaga siya ganun ka-dark guys ay di na natin pasobrahan. Next naman is yung kanyang buhok. So dapat may control talaga kayo guys habang nag-shading kayo para hindi ito magle-level sa ibang shading. Susunod naman is yung kanyang skin color. So para sa akin ito talaga yung pinaka-importante dahil dito kasi ako nagbabase sa ibang shading. So next naman is yung shadow sa mata niya as ang ngipin. At yung panghuli na nga is yung mismo ngipin at yung mata niya. So yan na yung pinaka-light na shading dyan sa reference mo. Since ito naman yung pinaka-light guys, ay pwede ka naman hindi na mag-apply ng shading dito. Pero sa akin kasi guys ay naglalagay talaga ako. Pero sobrang slight lang talaga. Depende na din yan sa inyo. So ganyan po ako tumitingin ng reference guys. Na alam ko muna kung ilang shading yung dapat kong i-apply. So hindi nyo talaga necessary na gawin nyo talaga ito guys no. Ginawa ko lang ito para maintindihan nyo. So ito nga ay nasa 7 na shading nga ito. So sa ibang reference din guys, aabot pa yan ng sobrang dami. Lalong-lalo na pag nasa realism ka na. So sa ibang artist ay tinitignan mo muna nila kung saan yung mga mid-tone, light tone, dark tone. Pero wala akong pakialam doon. Basta yun na yun at yun na talaga yun. So pag ina-apply ko na nga ito guys ay unahin ko muna yung base tone. Since yung skin color naman talaga ang pinakamalawak dyan, ayun na yung base tone ko. So pag nag-shade ako guys ay dito talaga ako sa paligid ng mata muna. So pag nagtatanong ka kung bakit base tone yung unahin mo, it because guys hindi ko na kasi ginagawa yung nasa ibaba. Yung nag-shade tayo kanina. Ang ginagawa ko lang ay kina-compare ko lang sa base tone ang ibang shading. So pag tumitingin ako sa reference guys ay kina-compare ko lang yon sa base tone which is yung skin color. Kung 2 times na mas dark or 2 times na mas light or mas dark. Ganon lang yon. Mindset ba? Mindset. At syempre dahil skin tone nga yan guys, I don't forget to blend it with tissue para maging smooth din ito, diba? So parang ang may nag-overlap na shading dyan sa ibaba ng mata. So pwede nyo gamitan yan ng electric eraser kung kaya pa. So ito na nga guys yung shadow sa malapit sa mata. So kapareho lang din yan sa shadow ng buhok. So yung pangatlo nga yung gagamitin natin dyan, which is yun naman talaga yung pinapakita ko kanina. So hindi naman talaga necessary na makuha mo yan ng 100% dahil hindi naman talaga tayo perfect. Ang akin lang is alam mo na hindi yan magkapareho. So sa mga viewers ko guys ay sobrang dami nagre-request na wag mong i-cut yung video mo. Oh ito na, hindi ko na kina-cut guys. Oh mano-mano ko na yan. Okay? So buhuin lang natin yung skin tone natin sa itaas. So dito nga guys, since ito naman talaga yung pinaka-dark, so wag mo nang kontrolin yung pressure mo dyan. May nagtatanong kasi sa akin guys na dinadahan-dahan ko pa rin ba yung mga dark area. So hindi na. Pwede nga gawin mo nga lang yung black So isagad mo na. No limitation. Wag mo nang pahirapan yung sarili mo boy. So dito na nga yung mga markings niya guys. Kapuya nag-voice over. So kalapit lang din yan sa pinaka-dark guys. So wag mo lang talagang pasobrahan para hindi na din siya magle-level sa pinaka-dark na shading. So ito yung mangyayari guys pag tamad kayo maglinis sa tape ng ballpen nyo. Oh, di ba, paldo?
So lilinisan na natin yan kung kaya pa. O diba? So dapat nyo talaga i-maintain yung paglinis ng ballpen nyo. So sa buhok na nga tayo guys, para mahumana na yan, kapuyan yan. So yung gagamitin natin dito is yung number 4. Bang! Magic! So dito na nga guys is yung shadow sa buhok, which is yung number 3. So ganyan lang gumawa ng sobrang balance na shading sa pagdodrawing, hindi yung sobrang plain. So hindi ko na yan tatapusin, ang importante ay nakita nyo lahat ng yon. Ito ang dahilan para hindi magmukhang plain yung drawing mo at mas realistic ito tignan. Okay? Okay. At yung pinaka-importante ay taasan mo yung pasensya mo. Ha! Yung patient. So ganun lang yan guys, no? Mag-practice lang kayo, mag-practice. Sanayin nyo yung kamay nyo. Huwag kayong magpakatamad hanggang maging magaling na kayo na singer. So sobrang dami ko pang ituro sa inyo guys kung paano i-achieve yung ganitong klaseng shading, malinis at maganda, char. So kung paano din yung tamang pag-blend ng kulay. So may nagtanong din kung paano daw ihalo yung dalawang kulay from black to red, red to black. At syempre kung makita nyo sa mga drawings ko guys, ay medyo pagka-realistic talaga. So tuturuan ko din kayo dyan soon. May nagtanong din kung paano ko daw ginawa yung buhok ni Sadness. Hala ka, tuturuan ko din kayo dyan. So pag namasoy nyo na ang pag-ballpoint pen, ay pwede na kayo gumawa ng mga realistic na tao kagaya nito. Pero sa susunod na yan na video guys, maraming salamat sa iyong panonood. Kung gusto nyo makita yung full video dito, pumunta lang kayo sa YouTube ko, JCJ Creation. Magkita-kita tayo doon. Kaya kung gusto mo pa makakita ng ganitong kasing video, mag-follow at mag-subscribe na din para ma-updated ka sa next natin na upload. That's all. Thank you!